Nakita natin sa mga asawa sino yung maraming sagot na tama. Di ba dito sila Cathy. Palakpakan natin sila. So, alam nyo, by this time, dapat meron na kayo natututunan. Alam nyo na yung love language ninyo. At saka, ano nyo na yung mga likes and dislikes ng bawat isa. Amen? Especially yung love language. Amen po ba? Kasi po, yun yung pinakamainam to communicate love. Amen? Yung language na yun. Ano ba yung hinahanap na yun? Ano ba yung love language ni Mr.? Ano ba yung love language ni Mrs.? Pero sila tama sila dun sila Isaac saka si Rachel. Pareho sila na ng sagot. Totoo ba yun? Acts of service, Isaac? Okay, so alam dapat natin yung ating mga love language. So, next slide. Communication is to love as blood is to life. May mahalaga po yung communication sa pagmamahalan, sa love. May katulad nga ng dugo, importante po sa buhay ng tao, ganun din ang communication sa pagsasama ng buhay mag-asawa. Okay. You can't know anyone unless you communicate with them. You can't love anyone you don't know. Therefore, the depth of love existing between a couple will largely depend on the amount and depth of their communication. Amen? Ulitin ko po, no? You can't know anyone unless you communicate with them. You can't love anyone you don't know. Therefore, the depth of love existing between a couple will largely depend on the amount and depth of their communication. So marriages are held together by love, and love is built through communication. Amen? Sabi nga po sa Proverbs 27 verse 5 to 6, better is open rebuke than hidden love. Wounds from a friend can be trusted, but an enemy multiplies kisses. Sabi sa Tagalog, mas mabuti ang pagsaway na hayagan kaysa pag-ibig na hindi ipinapaalam. Ang masakit na pagsaway ng isang kaibigan ay may katuturan, ngunit ang halik ng kaaway ay hindi maaasahan. Amen? Kaya po yung pag-ibig dapat, in a way, kinukommunicate po natin yan para maalaman po ng asawa mo na mahal mo siya. At kailangan malaman mo rin kung ano ba ang primary love language na. Amen? Para masabi niya o malaman niya, alam niya na mahal mo siya. Mahal mo siya. Kasi kung hindi, madududa siya. Amen? Tingnan mo, wala kang sinasabi na I love you. Amen? Tapos pagdating pa sa bahay, wala ka man lang ginagawa o anything. Ano yun? Anong tawag po doon? Amen? Kapag tinawag ka, pag kinausap ka, ganun ka lang. Ano yun? Di ba? May bibig ka naman, nakakapagsalita ka naman, di ba? So mahalaga yung communication sa buhay o pagsasama ng asawa. Okay. Next slide po. Okay, pansinin po natin yan. Napakita ko na po yan eh. Gusto ko lang ipakita ulit. Better arguing and disagreement than no communication at all. At least there is a sign of life. Okay? Kahit papano, pag may argumento kayo, may buhay, di ba? Amen? Amen po ba? Kasi may communication eh. Amen? Uncommunicated love is like no love. Pag hindi natin na-communicate yung love, wala po yun. Hindi po love po yun. Okay, sabi po sa survey, not arguing in a relationship represents a lack of interest. People who care about one another tend to
argue more regularly. Amen? So, nakikita po ng mga sa survey, pag yung laging may away, they care for one another, ibig sabihin. Pero pag walang nangyayari, parang perfect nitong mag-asawa to, walang maririnig na ingay, walang away. Okay? May problema doon. Kasi wala silang interest sa isa't isa. Amen? Pero pag merong mga konting, kasi alam mo, ang pag-aasawa, hindi mawawala talaga yung argumento. Amen po ba? Totoo po ba? Sino rito yung mag-asawa walang argumento? Hindi kayo minsan nag-away o hindi kayo minsan nagtalo. Meron ba rito? Perfect kayo. wala talaga eh. Lagi talaga meron talagang argumento. Okay? So, balikan po natin yung language of love. Okay, ulit. Again, kailangan po alam mo kung ano ang primary language of love ng iyong spouse. Number 1, review na lang po to, review. Words. Okay, expression of appreciation, yung loyalty, affection, love, admiration, attraction, etc., etc. So usually, pag words, kasi nga sinabing words, so sinasabi mo yung katagang, 3 words to forever. Ano yon? I love you. Amen? So sinasabi mo yon, or sinasabi mo na ang sarap ng luto mo. Diba? Pag si Mrs. nagluto, minsan kahit hindi masarap, sinasabi mo masarap. Diba? O kaya naman, nagta-thank you ka sa asawang lalaki na salamat, sinundo mo ko, hinatid mo ko, mga ganun ba? Simpleng-simple yan, pero yun po yung minsan may mga tao na yun yung kanilang language of love na gustong-gusto nila, sinasabihan mo sila, ina-appreciate mo sila. Amen? Number 2, gifts. Ito po yung tokens of love and appreciation. Ito yung mga bagay na binibili nyo o binibigay nyo po sa inyong spouse. Amen? At mas maganda kung merong pang card. Di ba? Ano yung nakalagay sa card? Di ba? Yun, I love you, I appreciate you. Okay, mga tokens na yun yung meron ding ibang mga asawa o mga tao na ito yung kanilang primary language of love. Gifts. Amen? Amen po ba? So, actually yung mga karamihan ng mga kababaihan, meron ko lang sa ibang mga itong words sa gifts, karamihan yan sa mga kababaihan. Diba? Pag binigyan mo, diba yung mga, lalo-lalo na nung high school, diba? Sino rito yung high school nangliligaw na? Pag binigyan mo ng roses, saka chocolate, nako, yan na. Parang parang nag-iiba na yung mga kababaihan. So kasi yun yung mga kahinaan nila minsan pag sinabi mo na na binigyan mo sila ng roses, ng chocolates, iba pa. Okay, number 3, actions or service. So ito yung mga bagay na ginagawa mo, okay, actions to please and comfort the other, your spouse. Sa ginagawa mo sa bahay, sa pamilya, or care of the other's possession. So yung mga simpleng pag-car wash. Pag kin-car wash mo yung kotse ni mister, di ba? So, or yung motor, sabihin natin, motor, kin-car wash mo yung motor. So, yun yung action po yun, acts of service po yun. Amen? So yung mga bagay na, ako po kasi, lumaki ako sa pamilya na hindi mo maririnig yung I love you. Hindi mo maririnig yun. Ang makikita mo lagi doon, si Papa nagluluto, yung mga ganung bagay. So nagluluto, acts of service kadalasan. Pero never, or hindi ko masyadong maalala. Kahit yung mga yakap, hindi ako lumaki sa ganung environment eh. Hindi ako masyadong nayayakap. Okay? Okay, so ganun, may iba tayong environment na kinalakihan.
usually, kung ano yung kinalakihan mo, yun ang magiging language of love mo. Amen? Kaya ako, ganun din. Kaya natuto ako maglaba, natuto ako mamalansya, magluto. Okay? So, yung gusto ng papa ko pa, pag nagpunta ng farmers, sasamahan ko siya sa farmers para mamalengke. So, yung ganun ba, yung mga parang, yung mga maliit, mga ganung bagay. So, yun yung mga language of love. Alam natin na ganun, dapat ginagawa din po natin. Amen? So, lalo-lalo na sa mga asawa po natin. Number 4, time. Ito, lalo na. Ito yung karamihan din na gusto ng mga kababaihan. Okay, time. Giving attention, quantity time, listening, observing the other's work, or hobby, or performance. So, yung mga bagay na kung saan, lalo na yung mga misis na kung saan, may mga misis na gustong-gusto nila, kapag nakikipag-usap sila, dapat nakatingin ka rin. Amen? Hindi yung nag-uusap kayo, tapos hawak-hawak mo yung cellphone. Oo, ganun. Oo, ganun nga. O sige, oo nga. Mali yun. Okay? Kasi karamihan ng misis, kababaihan, dapat pag kinakausap ka ni misis, nandun yung attention mo sa kanya, nakatingin ka sa kanya. Okay? Hello, mga mister. Amen? Kasi dahil ngayon sa gadget generation, di ba? Nakikipag-usap, hawak-hawak yung cellphone. No? Di ba? Lalo na pag nag-date kayo. Nag-date nga kayo sa magandang lalo na pareho pa kayo, no? Nag-date kayo sa magandang restaurant. Bago kayo kumain, picture. Hindi man lang kayo nag-usap. Alam mo, nakikita ko yan ngayon sa panahon ngayon. Nagde-date tapos pinicturan yung pagkain, pinicturan yung ano-ano pinicturan, nag-selfie. Wala, ganun lang. Hindi man lang nag-usap. Okay? Sayang yung ambience, yung date, yun yung panahon para mag-usap kayo eh. Okay? Yan yung tinatawag na quantity time, quality time. Amen? Kaya tuloy minsan, ginagawa din ng mga anak nyo kasi nakikita yun. Amen ba, mga magulang? Naku, mahina. Okay, last. Ito yung number 1, alam ko, sa mga kalalakihan. Yung physical touching or affection. Okay? Yung paghawak ng kamay, sexual intimacy. So yun yung kadalasan, ito yung kadalasan, primary language of love ng mga kalalakihan. Amen? So, next slide. Dito sa mga to, one of these language is your hot button or primary love language. Amen? Amen po ba? So, unless she speak in my language of love, I do not feel love. Okay? So, kaya alam natin kung ano yung primary love language ng asawa mo. Okay? Next slide. People tend to receive their love messages in the same way they give their love messages. Okay. Amen? Amen po ba? Okay? So, in summary po, no? Summary po natin, marriage, okay, yan po ay heavenly experience. A marriage was conceived by God to be a preview of our heavenly existence. And number 2, ay yung next marriage DNA. Kung binasa natin kanina, Genesis 2, verse 21 to 25. Ito po yung DNA ng marriage na makikita po natin dito sa Genesis chapter 2, verse 21 to 25. Okay? Following God's design for marriage.
is necessary. Hindi lang basta hindi lang basta maging maganda yung pamilya, maging maayos ang pamilya, maging successful yung pamilya, no. Kailangan alam po natin itong DNA. Yung kanina, sinabi natin kanina. Amen? Okay, marriage, yung goal ng biblical marriage is love for life. The goal that we work towards in marriage is to love each other for life. Okay? The goal of marriage is not it's not to pay off the house. The goal of marriage is not to be debt-free. The goal of marriage is not even the making sure our kids all go to the college. Hindi po yun ang goal of marriage. Amen. The goal of marriage is to love your partner. Amen. Sabihin mo nga ulit. The goal of marriage is to love your partner. Amen. So, this is what pleases God first and foremost, and this is what energizes reaching the other goals. Before you're not motivated to do all these other things if you're in the loveless marriage. And lastly, last na po, love for life. So, para maging maganda, mapakita mo yung love mo, kailangan merong communication. Amen? So, this is the way to work towards this lifetime goal is to continually improve the communication between the partners. Kaya po, next Sunday, huwag po kayo mawawala kasi pag-uusapan doon yung productive na communication. Amen? Amen po ba? So, sa mga may asawa, meron dito pangalawang marriage na wala pa. So, kung pangalawang marriage mo na to, mag-start ka na. Start working on communication. Communication must be your priority. Amen? Amen po ba? So, tayo po tayong lahat para sa ating communion.